Magandang araw po muli. Muli po, nandito tayo sa Huntahan ng Bayan TV. Panoodin po natin itong portion ng hearing sa House of Representatives sa Kongreso. Ito po ay yung pangalawa sanang hearing tungkol doon sa budget ng Vice Presidente sa 2025. Pero hindi nga po sumipot ang Vice Presidente. Ang nangyari po ay si Rodante Marcoleta ang kanilang nakadebate ng husto. Panoodin po natin ito. So, Conference, please proceed. And then I will recognize you after. Kasunod, madam eh. Medyo nauna lang po siya ng 1 second po. Di ba ang ating tradition, unang minority, pagkatas majority? Wala pa po tayo sa interpellation, Oo nga po, Congrante. pero maski na sa manifestation, dapat ganun din. Nauna lang po siya, so yes po. So ayan po, panoodin nyo kung paano pinapangaralan ni Rodante Marcoleta itong chair ng committee, si Estela Quimbo. France, please proceed. Thank you, Madam Chair. So, ang ibig sabihin nito ay kahit na binigyan natin ang Office of the Vice President na second time around na magpaliwanag do sa budget at magkaroon tayo ng pagkakataon na siya ay matanong dahil ito naman po talaga yung mandato natin dito sa Kongreso, no? Mabusisi yung budget. So, ang ibig sabihin po nito ay binoboykot niya tayo. Pagboboykot ito, Madam Chair, dahil wala pang akong natatandaan na ahensya ng gobyerno o executive branch na binoykot ang Kongreso. So ayan po, dahil hindi nga sumipot si VP Sara Duterte o yung Vice Presidente, itong si Franz Castro medyo nagpamagaling, gandang papel, binoboykot daw ni Sara ng Vice President yung Kongreso at wala pa raw siyang alam na executive office na gumawa ng ganito sa Kongreso. At ito daw po ay pambabasto sa Kongreso. Pero noon pong isang araw, hiniring nila o dinig yung budget ng Presidente. Wala po ni anino o ni isang buhok ng Presidente ang nasa Kongreso at wala silang naitanong na kahit ano ay nakapasa yung budget sa loob ng 15 minuto. So ibig pong sabihin, ang hindi lang siguro masabi nitong si Franz Castro na ang Presidente ay nuknukan din kabastos at binabastos din ng mamamayang Pilipino. So yan po yung sinasabi ni Sara, ni Franz Castro sa hindi pagdalo ni VP Sara Duterte. So, napakalaking kalokohan po, di ba? Dito sa budget hearing and deliberation. So, ang ibig sabihin, Madam Chair, betrayal of her oath of office. Kahapon, nakita ko. Yun daw ay betrayal sa kanyang sinumpaan sa kanyang opisina. Yan po si Castro. Ito po si Castro, uulitin natin at ating liliwanagin. Ito po ay convicted sa salang child abuse at may hatol po siyang 6 na taon at tayo po ay nagtataka bakit nandito pa siya at baka nga sumusweldo pa, nakaupo pa rin sa Kongreso. So ano po ba ang kinakain ng mga taga-Kongreso at itong mga ganitong bagay ay hindi nila napapansin. Kanyang video na ginagalang niya yung power of the purse ng Kongreso. Alam niya na tayo po yung nag-allocate or nagbabudget or nag-approve ng budget ng lahat ng ahensya. So dahil pinapaubayan niya na sa atin ito, na hindi niya man lang i-defend, kasi ang laki-laki nung, Madam Chair, yung budget for socio-economic program delivery, socio-economic projects and stakeholder. Ang ibig sabihin ba niyan, inaabandonan niya na yung pinaplano niya siguro na ng mga constituents niya, nabibigyan niya nitong mga programs na ito. So, Madam Chair, so ang problema dito, talagang bratinela to the max, na ayaw nang matanong, umiiwas sa mga tanong, at ito pa, kapag gusto nating tanungin, hindi uma-attend. So, yan po. Ito po, ang sabi ni Franz Castro, para daw bang ipinabayanan ni
BP Sara yung kanyang budget sa Kongreso at wala na siyang planong ituloy o gawin yung mga kanyang mga pinangakuan at tutulungan dahil hindi na siya umaattend at ayaw niya ng matanong. May sulat po kasi si Sara Duterte sa Kongreso at doon po ay inilahad niya na bahala na raw ang Kongreso kung aaproban o hindi yung kanyang budget at maghihintay na lamang siya. Ang problema po, itong kagaya ni Franz Castro, ang sinasabi ngayon ay si Sara daw ay isa pang bratinela o spoiled brat. Ang atin pong pagkakaintindi, itong si Franz Castro ay isa sa nagsusulong na mawala sa pwesto ang Pangulo, ang Vice Presidente, dahil siya po ay masama ang loob doon sa pinaggagawa ni BP Sara sa NTF-ELCAC na nalimitahan yung galaw ng mga CPP-NPA. So yan po ang isang dahilan kaya nanggagalaiti itong si Franz Castro. Ituloy po natin. Madam Chair, siguro later on, kung ano yung later on na lang po, Madam Chair, yung aking magiging pasya dito sa magiging budget at recommendation sa budget ng OBP. So, pasensya na po ang taong bayan, binoykot tayo ng Vice President. Salamat, Kong Franz. Kong Marcoleta, you're now recognized. Salamat po, Madam Chair. Yung hindi po pagdating ng ating pangalawang Pangulo ngayon. So, ito po si Marcoleta at si Congressman Rodante Marcoleta at dinidepensa niya yung Pangulo, yung pangalawang Pangulo dahil po nahahalata naman talaga niya nasaksakan ka mga bastos at walang galag itong mga congressman dito sa committee na ito. Ang suspecha ko po ay dahil sa nangyari na mga pagtatanong nung nakaraang pagdinig. I have heard the volume and the barrage of questions asked by members of this committee to the Vice President. Despite the fact, Madam Chair, I heard her several times saying, I forgo the opportunity of defending the OBP budget for 2025 by question and answer, and I leave it to the House of Representatives to decide on such proposal as presented. That was the template of an answer given by the Office of the Vice President. Madam Chair, napilitan po akong mag-raise ng parliamentary inquiry. I think I have earned this. If I survive my term up to next year, I would have survived also, or I would have completed 18 years in this institution. And in this length of time, I have observed a tradition. The tradition is the two highest positions of government, namely the office of the Vice President and the office of the President, are not traditionally subjected to questions. I have observed this for so long a time. May I refresh the memory of the members of this committee, Madam Chair. In 2022, the Minority Leader, Honorable Libanan, citing courtesy to the office of the Vice President, took only about 13 minutes to move for determination of the budget of the Vice President. And after that, the Majority Leader seconded the motion. That was 2022, Madam Chair. Then 2023, no less than the Presidential son, our own Senior Deputy Majority Leader, the Honorable Sandro Marcos, stood up and invoked the long-honored tradition of according courtesy to the OBP, the Office of the Vice President. And in the same manner, he moved for determination of the Office of the Budget, the consideration of the budget of the Office of the President, Vice President. I also recall, Madam Chair, that it was terminated. And with the full consternation of Honorable Franz Castro,
who then objected, but her objections were never heard until she moved to make up record by way of manifestation her objection. But the committee collectively said, you can no longer do that because there was already a termination of the hearing. This is the time-honored tradition, Madam Chair. For so long a time, we have kept and observed this. We have upheld this tradition. My question is this committee authorized to set aside or discard the tradition? So yan po ang naging tanong ni Marcoleta na gumulantang sa buong komite, at kahit si Kimbo hindi masagot at kung ano-ano na lang ang pinagsasagot niya, ay tuloy po natin. That is the question. Your Honor, such motion was not introduced in the last hearing. So yan po ang naging palusot ni Estela Kimbo. Hindi raw yan nabanggit noong nagdaang hearing. Pero ang hearing po ay aktual na nangyayari at gumagalaw. So pwedeng-pwede po yang masabi kahit anong oras na may pagkakataon. I'm now introducing the motion, Madam Chair. I second, Madam Chair. To terminate the consideration of the budget of the Vice President, Madam Chair. So at dito na po nagsimula kung paano niya pinagsesermonan yung mga kongresistang bugok. On the basis of the long and time-honored tradition, Madam Chair. In order for us to respect a tradition in the same manner that we have respected the tradition here, that the first to interpolate every time is the member of the minority. That is the tradition. We have not yet discarded that. We're observing that because we are honorable members of this Congress. So pinaalala po ni Congressman Marcoleta na dapat yung minority ang unang nag-interpolate, na hindi po sinusunod nitong si Kimbo. So yan po ang isa sa mga obserbasyon na nakita niya na dapat maitama. Question is, why have we discarded that tradition? Is this committee authorized to set aside the tradition? If we are not able to do that, Madam Chair, then I honorably, respectfully now move to terminate consideration of the budget of the office of the Vice President, and I so move. Second, Madam Chair. Thank you. Madam Chairman, Madam Chair, Madam Chair. Move and seconded. Session suspended. So ayan po ang nangyari. Sinuspende po ni Kimbo yung session kasi hindi niya napaghandaan yan. At dahil hindi nga dumating yung Vice Presidente, hindi nila nagawa yung kanilang script at nabulabog silang bigla sa legal na tanong ni Marcoleta. So para silang mga basang sisiw ngayon na nag-iisip kung paano. Pero yan po ay nauwi sa butuhan at hindi po nanalo si Rodante Marcoleta. Naging 3 out of 45 po yata yung boto, o 3 at saka 45. So hanggang ngayon po nakasuspende yung hearing. Ang isa pong nakakaano rito, nakita natin kung paano binasag ni Rodante Marcoleta yung sistema nitong committee na ito, kung paano nila gustong ibagsak at pinagkakaisahan talaga yung Vice Presidente. Na ayon nga po sa Vice Presidente ay bakit pa siya attend, 2 tao lang naman yung nakakaalam ng pondo at nasusunod. So scripted na po ito lahat. Ayan po, tumayo na si Estela Kimbo. Ang isa pong nakakatawa rito, nagmukhang tanga yung mga kongresista dahil kung ano-ano ang pinag-iisip nila at pinagagawa, kasi nakapokus silang lahat doon sa kung paano ididiin si Sara, pukuyugin na naman doon sa 2023 confidential fund. Yun po kasi ang kanilang direksyon. Nasabi nga ni Rodante Marcoleta ay 95% ng tanong ay doon sa confidential fund na nasa COA na naman at mayroon ng mga audit, pero ang problema nga minsan nagagamit nila yung COA para idiin si Sara. So hanggang dito na lamang pong muli at maraming pong salamat.